Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ceremonial turnover ng mga pabahay para sa mga Yolanda survivors sa Leyte. Higit 3,000 climate resilient housing ang ipamamahagi sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Project sa Leyte. Halos 2,000 sa mga pabahay ay maaari ng tirahan ng mga benepisyaryo. 2013 nang salantain ang Leyte ng bagyong Yolanda. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi ninyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. Hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Sinusulong ng MMDA na gawing 7 a.m. hanggang 4 p.m. ang pasok sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan ay para raw mabawasan ang volume ng mga nagko-commute lalo na tuwing rush hour. Narito ang express report ni Laila Pangilinan. Lahat makaka-relate sa usapang traffic, lalo na sa Metro Manila. Kaya naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA may naisip na solusyon para makabawas sa traffic tuwing rush hour. Para hindi na sumabay sa volume ng mga pumapasok at umuuwing empleyado araw-araw. Isinusulong ng MMDA na imbes na 8 a.m. to 5 p.m., agahan sa 7 a.m. to 4 p.m. ang pasok at uwian ng mga empleyado sa lahat ng national government agencies sa Metro Manila. Kung matutuloy yan, kalahating milyong government employee raw ang hindi na kailangang sumabay sa rush hour. Target ng MMDA na maisumite ang kanilang rekomendasyon kay Pangulong Marcos bago simulan ang rehabilitasyon ng EDSA. Sa mga nagko-commute, malaki rin ang epekto dahil hindi po sila nakapapasabay doon po sa rush hour foot traffic ng nasa pribadong sektor. Bago yan, una nang ipinatupad ang 7 to 4 na work schedule sa mga LGU sa Metro Manila noong nakaraang taon. Pati ang ilang ahensya gaya ng NEDA at dati pa man ang DPWH, ginagawa na rin ito. Sa ngayon, matindi pa rin ang traffic sa Metro Manila, partikular sa EDSA. Sa pinakahuling traffic index ng location technology developer na TomTom nitong 2024, naungusan na ng Davao City ang Metro Manila. Pero pang-14 pa rin ang NCR sa may pinakamalalang traffic sa buong mundo. Umaasa ang MMDA na mas luluwag ang trapiko kapag natapos na ang Metro Manila Subway Project dahil mas marami ang maiengganyong mag-commute kaysa magdala ng mga sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.